Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Mayo, May 25, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 8:15. Alas 8:15 na po ng umaga. Medyo late po tayo kasi makulimlim at walang pasok. Saturday po ngayon, Saturday. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa divorce bill. Ano ang masasabi ko dito o what is my opinion about divorce bill? Iyan po ang title ko. Kahit na anong panahon, pwede po ito talakayin eh. Opo. O walang panapanahon ito. Opo. Itong divorce bill at opinion ko lang ito pero kinuha ko po ito sa Biblia. Opo. At sa experience ko, opo, sa experience ko bilang may asawa o may anak at may apo na rin. Magsi-66 na po ako. Opo. Kaya mayroon din akong pwedeng sabihin patungkol dyan. Pero hindi ko po ini-impose. Kanya-kanya po tayo na opinion. At hindi ko naman sinasabi na ako ang tama, kayo ang mali, o ako lang ang tama. Hindi po pwede yung ganun. Pero ito ay makakapulot po tayo dito ng idea o aral. Opo. At kung ayaw nyo namang pulutin, ay okay lang naman eh. Ganun lang talaga eh. Ang topic po natin ay divorce bill. What is my opinion? Masalimot kasi itong topic na ito eh. Opo. At matagal na ito. Matagal na. At ito nga ang source ko, itong Matthew 19 verse 3 hanggang 12. New King James Version. Dito lang po ako magtatalakay. Hindi na ako kukuha ng ibang verse kasi ito kumplito na ito eh. Kumplito na ito. May magaganda na verse na iba pero matatagalan po tayo eh. Diyan lang po ako iikot. Nung tinanong si Jesus Christ, it is lawful to divorce one's wife for just any reason. Ayun po ang tanong sa kanya eh. Kahit na anong rason, pwede bang i-divorce? Ayan po ang tanong sa kanya. Ay maganda po ito. Maganda. May matututunan po tayo at makakakuha po tayo ng idea. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga subscriber. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagiging inspirado na mag-vlog. Tuwing umaga po from 6:30 to 7 o'clock. Opo. At ito po ito po ang mga pangalan nila. Si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, si Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Elenita Sculpture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois,
Ernesto Aburque, Placer Eduardi, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Transmunte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, Jun Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Somintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay inspirado na mag-vlog ng ganito tuwing umaga po. Ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating suportahan at ating panoorin. Ito po sila Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas, with Attorney Claire Castro at saka yun si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko na totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang topic po natin ngayon ay patungkol nga dito sa divorce bill. Ayan po. Matagal na kasi ito Matagal ng topic ito 2,000 years ago ay naisulat na yan sa Biblia kasi nga ay parating tinatanong ng tao. Ay ngayon na naman ay tinatanong na naman ng tao at ito ay gagawing batas. Una pala ay ako ay kontra dyan. Lalo na ganyan na hindi naman nila alam ano ang dahilan pwede mong i-divorce ang iyong asawa. Hindi nila alam Opo. At pinapayagan nga yan Pero ang reason lang ay because of sexual immorality. Ayan po. Pag may ganun na, pwede na. Pwede mo nang hiwalayan o i-divorce. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Para po maintindihan natin. Pwedeng i-divorce o pwedeng hiwalayan. Basta ang reason ay sexual immorality. Maliban dyan, wala nang iba. Ayan po. Okay, at babasahin ko na po at habang binabasa ko ay ipapaliwanag ko na lang tinanong kasi si Jesus Christ the Pharisees also came to him sa Matthew 19 verse 3 hanggang 12 testing him para siyang niluluko and saying to him, it is lawful for a man to divorce his wife for just any reason. Ayan po. Pero kung talagang tutuusin yan, ay kung sinabi niya for just any reason,
pwede rin siguro yan na i-interpret ko yan for no reason at all. Ayan po kasi nga kahit anong reason hindi ba? And he answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Ayan po, hihinto muna ako dyan, hihinto muna ako kasi mahaba na Ang sagot po ni Jesus Christ dyan ay hindi nyo ba kanya narinig o nabasa noong una ay ginawa ang lalaki at ang babae in the beginning. Sabi niya, male and female. And said, for this reason, ito nga, marriage ito a man shall leave his father and mother. Iiwanan niya yung kanyang mga magulang and be united or joined to his wife. And the two shall become one flesh. Ayan po. Ito, i-discuss ko lang ito, yung one flesh. Ay, kasi nga, magbubuo sila ng pamilya. Magkakaanak sila Opo. May magiging product sila, yung anak. Ayan po. Pero hindi lang yon doon. Ang ibig sabihin ng one flesh, parang iisa silang kumikilos, gagawa sila ng bahay, hindi ba? O mag-iipon sila ng pera, hindi ba? Ganun po yan O aayusin nila ang kabuhayan nila, itataguyod nila ang mga anak nila, paaararin nila. They are one flesh. Nagtutulong yan. Kaya nga ang tawag dyan kuminsan ay katuwang o kabiyak. Ayan po. They become one flesh. Malalim ito, pero kung intindihin nyo po, ay talagang ganun Kung minabaltrato yung asawa mo, ay ipagtatanggol mo. Kasi nga, you become one flesh. Ayan po, umay ng loloko, ay ipagtatanggol mo. Ganyan po, So then, they are no longer two, but one flesh. Inulit na naman, para bigyan diin po yan. And the two shall become one flesh. So then, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Ito po ang matindi dito. Ay pag sino daw yung pinag-asawa o marriage, o nag-marriage, ay dapat hindi ito paghiwalayan ng tao, ng sino mang tao. Ayan. They said to him, ito na, They said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? Ayan po. Ay bakit ito kanya si Moses commanded us to give her a certificate of divorce and send her away? Ayan po, yun ang tanong nila. Bakit daw si Moses ay inutusan daw sila na magbigay na lang ng certificate of divorce at palayasin na yung asawa nila? Ito nga. Ang sagot naman ni Jesus Christ po dyan ay he said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wife. But from the beginning, it was not so. Sabi niya. Hindi ba?
Alam niyo mga kababayan, mga minamahal, ako napakabilis kong tumingin ng ng word na ginagamit. Ang ginamit po ng mga Pariseo dito, why then Moses commanded us to give a certificate of divorce and sinner away. Commanded ang ginamit nila. Pero nireject agad ni ni Jesus Christ. Moses permitted you. Ayan, pinirmit lang sila o inalaw lang sila because of the hardness of their hearts. Ayan po kung minsan kasi nadadala tayo doon sa mga salita why did Moses commanded us? Ay hindi po nag-command si Moses ng ganun. Hindi. Sila ang nagpilit na pwede nilang i-divorce ang kanilang mga asawa. Ayan po, panahon pa pala ni Moses yan at maaring noon pa yan. Nauna pa kasi nga ang tao ay ligaw o makasarili, hindi ba? Makasalanan, hindi ba? Ganun po yan nasa kanta naman po yan hindi ba? Nasa kanta po yan babaeng makasalanan, hindi ba? Title ba yun o kanta? Lalaking salawahan. Ganun hindi ba? Kwan din yan. Yung parang yung parang propaganda rin yan. Kasi nga bakit sasabihin mo na salawahan lang yun? Yung lalaki. Pero yung babae ay makasalanan. Kwan din yan, propaganda. Sinasabi ko lang po para may maintindihan po kayo ng bahagya. Hindi ba? Moses permitted you. Hindi niya sinabi na commanded you to divorce your wives because of the hardness of your heart. Ayan, dahil sa napakatigas ng iyong kalooban. Hindi ba? Pinipilit nila. Anong magagawa ni Moses, hindi ba? Pinipilit nila. Ayun na nga. But from the beginning, it was not so. Nung una, kanya hindi naman ganun. Yung plano ng Diyos ay hindi ganun. And I say to you, whoever divorce his wife, except, ito na nga po except for sexual immorality and marries another, commits adultery. Yung lalaki na nag-divorce ng kanyang asawa, other than hindi because of sexual immorality, yung pangangalo niya nga, ay yung lalaki nagko-commit ng adultery. Maliwanag po yan, Pero pwede nga na i-divorce kung sexual immorality ang kaso. O pumatol sa ibang lalaki o sa ibang babae. Both sides po yan, sana tayo. I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another, commits adultery. Pag nag-asawa pala siya. And marries another, commits adultery. Ayan po, And whoever marries her who is divorced, commits adultery. Pati pa pala yung babae, halimbawa, na i-divorce yung babae na hindi naman sexual immorality at inasawa siya nung ibang lalaki o pinakasalan siya, ay yung lalaki na yun nagkukumit din ng adultery. Ayun po, maliwanag po yan, and whoever marries her, yung divorce na babae na hindi naman sexual immorality ang kaso, who is divorced, commits adultery. Ayun. So, tatlo na sila, hindi ba? His disciples said to him, eto na, nagsalita na yung mga disipulo, hindi ba? Ay umangal din ang mga disipulo If that is the case of a man with his wife, it is better not to
Mary. Yung po ang sabi nila, ay kung ganyan pala sir ang kaso, Panginoon, kung ganyan pala ang kaso. Kasi nga, grabe, tatlo eh. Tatlo lang sila eh. Hindi ba? Kung ganyan pala ang kaso, ang sabi nila, ay it is better for a man not to marry. Ayan po ano. Oh, ay hinuhuli kasi nila si Jesus Christ dito eh. Opo. Pero ay si Jesus Christ kasi ay Diyos ay hindi mo pwedeng talunin yan sa debate. Hindi pwede. Opo. If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry. Ayun ang sabi, hindi ba? But he said to them, all cannot accept this saying, but only those to whom it has been given. O hindi talaga i-accept ito, sabing gano'n ni Jesus Christ. Hindi lahat ay maa-accept ito, sabi niya. Pero yun lang mga pinagkalooban, sabi ni Jesus Christ. For there are eunuchs who were born thus from their mother's womb. Yung eunuchs, yan yung actually itong eunuchs ay ito yung mga kinapon na lalaki o matandang lalaki na matandang binata na hindi na nag-asawa. Ayan po ano. For there are eunuchs who were born from their mother's womb. Isa yan ha. Tatlo kasi ito eh. And there are eunuchs, yung nga hindi na nag-asawa, who were made eunuchs by men. Yun, environment naman yan o mga kasamahan mo o mga magulang mo o lahat yan. Na-influensyahan ka na hindi ka na nag-asawa, hindi ba? O, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven sakes. Hindi ba? O, para daw sa kingdom of God. Mayroon daw ganon. Ay nag-decide na sila sa ganon. O, ay totoo siguro yan. Kasi ay sinulat eh, he who is able to accept it, let him accept it. Yun po ang sinabi. Ay balikan po natin yung mahalagang puntos dito. Pwede mag-divorce. Pero ang kaso po ay sexual immorality. Yun lang. Wala na yung, kasi karamihan na nagdi-divorce ay yung maghahati sa kayamanan. Ganun po yan. O kaya hindi pantay yung status ng buhay, kaya dini-divorce. Ganun po yan. Pero ang sinabi po ng Biblia ay ang reason lang ay sexual immorality. Ayan po. Ngayon ay dito sa makabagong tipan, sa bagay ito, New Testament na ito eh, si Jesus Christ eh, New Testament. Pero yung paliwanag din po dito, napakaganda po. Opo. Hiwalayan mo ang asawa mo, sabi ni Paul eh, kung nagluluko. Opo. Ang reason naman ni Paul ay madadamay yung mga anak nyo. Lalo siguro kung anak nyo ay bata pa, nakikita yan eh. Ngayon kung ito-tolerate yan, yung anak po ngayon madidefile. Bakit? Gagawin naman niya eh, paglaki niya eh. Kasi nakikita niya sa magulang niya. Ayan po ang reason ng Biblia. Kailangan i-divorce yan. Opo, para hindi tularan o hindi maging ihimplo ng mga bata. Ayan po ano, yan ang reason dyan. Madidefile ang buong pamilya o ay ang mga bata ay ang society po natin ay composed ng mga pamilya. The basic one yan eh, fiber of the society eh, yung pamilya. Ngayon, kung wasak ang pamilya, wasak ang society.
Pag wasak ang society, wasak din ang bansa. Yan po, ano? Kaya, yan ang consequences po. Kaya, right away, dapat ay gawan ng paraan yan. Yang mga sexual immorality. Opo. Pero, bibigyan ko lang ng linaw, ano? Kasi nga, marami nagkakamali po eh. Hindi po nawawala yung magpatawad. Hindi nawawala po yan. Kahit na i-divorce mo yung asawa mo, patawarin mo po yan. O kahit na niloko ka ng asawa mo at hindi mo siya dinivorce, patawarin mo yan. Yan po ang utos ng Biblia. Magpatawad po eh. Tayo mga Kristiyano ay kilala tayo sa pagpapatawad. Opo. Mahirap pang intindihin pero yan po ang sinasabi ng Biblia. Kailangan magpatawad. Ayan po. Kasi nga kung hindi ka nagpatawad, your Father in heaven will not forgive you. Ayan po. Kaya dapat magpatawad. Opo. Lilinawin ko lang po kahit na i-divorce na natin o naghiwalay o kung ano man yan, niloko ka, ay masakit talaga eh. Masakit. Pero ay talagang ganun po ang buhay eh. Ganun talaga ang buhay. Magpatawad. Ang buhay po kasi ay sakripisyo yan. Kasi nga tayo ay isinumpa. Itong mundo po ay kinurse po ito eh. Curse is the ground for your sake. In toil of it, you will live. Doon ka mabubuhay. Pero ay pawis talaga eh. Kasi nga isinumpa. At yun nga ay umalis tayo sa paraiso eh. Hindi ba? Umalis po ang tao sa paraiso. Kaya ganyan talaga. Puro paghihirap. The whole creation, sabi po ng Biblia, the whole creation, kasama na yung mga bituin at saka creation din yan, mga halaman, mga hayop, mga bato. The whole creation is groaning until now, waiting for redemption. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Naghihintay ng redemption. Kasi nga nahihirapan na eh. Ay ano po ang sabi ni Francisco Balagtas o Baldassar, hindi ba? Na Makata po yan eh. Taga Bustos, Bulacan pala yan eh. Na nakapag-asawa sa Marabilis, Bataan ata. 18th century pa. Ano po ang sabi niya? Aywan ko lang kung nagbabasa na siya ng Biblia o nakuha niya sa Biblia. Ang daigdig kanya ay mundo ng hinagpis. Hinagpis eh, hindi ba? Ganun po yan. Kaya tayo ay talagang ganyan eh. Pero inaatasan po tayo ng Biblia na magpatawad. Opo. Kasi nga ay kung hindi tayo magpatawad ay tayo din ang mapipirhisyo eh. Hihina tayo ay simple sa kaiisip, hindi ba? Hindi na makatulog. Yung mga kinakain mo, sustansya, wala na yan. Hindi ba? Ganon yan. Kahit na uminom ka pa ng gamot na pampatulog, hindi ka makatulog kasi nga hindi ka nagpapatawad eh. Ganon po yan. Ang sabi ni Paul ay magpatawad pa rin. Ako kanya, nirirekomenda ko na din, sabi niya, na magpatawad, sabi niya. Magpatawad. Ayan po Ngayon ay yung ibang issue dito, actually itong divorce bill na ito, walang kwenta ito.
Opo, walang kwenta. Katulad nga ng sinabi ko, 2,000 years ago, sinulat na ito eh. Sinulat na eh. Pero bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa? Ayan nga. Dahil nga walang kwenta, kaya pinag-uusapan yan. Nililito lang po ang mga tao dyan. Katulad ng parusang kamatayan, hindi ba? Ilang bisis nang pinalitan yan eh. Mayroon ba o walang kamatayan? Noon pa po yan. Noong panahon pa po ni Kristo yan. Yang usapin na ganyan. Kaya nga si Kristo po ay hindi kayang patayin ng mga Hudyo. Tinanggal na nila. Doon sa batas nila, tinanggal na nila. Kaya nung sabi sa kanila ni Pilato, you have the law, sabi niya, you crucify him by your law. Sabi ni Pilato kasi ang sabi nila, we have our law. Under our law, he is guilty of blasphemy. He is just a mere man claiming to be God or equal with God. Therefore, he must die. Ay sabi naman ni Pilato, okay, you crucify him by your law. Ay hindi nila makrucify kasi nga tinanggal na nila bakit nila tinanggal? Ay ikikwento ko po sa inyo, tinanggal nila dahil bakit tayo naging alipin? Bakit tayo naging mahirap? Ang sabi nila. Naging busabos sila samantalang noon, nung panahon ni Solomon at saka ni David, ay sila ang superpower. Lahat lumuluhod sa kanila. Ay ang sabi ng mga propeta ay baka kanya itong death penalty. Tinanggal nila ngayon ang death penalty. At saka yung nagtatrabaho kasi tayo ng Sabado. Sabi nila ayun, binigyan nila ng emphasis ang Sabado, hindi ba? Wala magtatrabaho sa Sabado. Pero wala din Wala din nangyari. Katulad din ito ngayon, itong divorce bill na ito, noon pa yan, kay Moses pa yan. At may nakasulat na sa Biblia, hindi lang pinag-aaralan. Ngayon, bakit ko sinasabi na dinadivert lang ang atensyon? Palagay ko China ito pakana ng China ito para masakop tayo ng China. Kasi nga naandito na sila Hindi ba? Habang tayo ay nagsasayang ng oras dito sa mga charter chains at saka itong divorce bill. Hindi ba? Yan po ang nakikita ko dyan, mga walang kwenta, yung mga pinag-uusapan dyan. Wala. At palagay ko, hindi nila nababasa kung ano ang kwan ng Diyos. Ano po ang patakaran ng Diyos. Opo. Kaya nagiging ganyan sila. Opo. Ay mahaba po itong topic na ito, pero hanggang dito na lang po at medyo 30 minutes na tayo. At ito po ay wala po itong wala sa panahon ito, wala. Pwede nyong pakinggan o i-share po ito o i-save. Kung kailangan nyo ng kaunting idea, ay pwede nyong pakinggan o iparinig sa iba. Opo. O sige po, at dalangin ko po sa Panginoon na tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.